Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Second half ng January 2026. Tingnan natin. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paki-check na lang. General reading tayo. Cancer, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa barahang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas sa bara, hindi yung negative. It's a warning para magkaroon din kayo ng idea kung mga sitwasyon o bagay o mga pangyayari na dapat maiwasan at maging aware kayo. Pero kung gusto niyo na positive lang, hindi po itong channel na to ang para sa inyo. Romance celebration and party. Maaari magkakaroon ng mga isi-celebrate, no, na o may mga ikasisiya na isang sitwasyon sa buhay mo. Maaari may mga blessings na parating din. So nakita ko dito, successful situation and blessing also. And nandito rin si Diamond, no? You'll be receiving or giving a precious gift. Congrats, no, sa iba sa inyo, kung ano man yan. Yan, mga didikit na success sa buhay mo at baka makaka-receive ka ng blessings. Kung ano man yan, kung paanong paraan, yun. And sabi dito is, mag-ingat daw kayo sa mata. Yan. Mag-ingat daw kayo sa mata nyo. Hindi ko alam why, pero siguro mag-trust ka sa intuition mo or baka mapuwing ka, magimutain, magka-sore eyes, pasukan ng dumi, o yung pilik mata, di ba? Minsan pumasok, or kung ano man mangyari sa mata, ikaw or someone into your life. Yung iba sa inyo, yun nga, kung ano ang gift to, no? Ikaw ang bibigay or makaka-receive ka. Or paano man niya ibibigay sa iyo ni universe na blessing, no? Yan. New job and career. Sa iba sa inyo is nandito na yung sitwasyon na maaaring magkakaroon ng mga bagong trabaho or may mga career ka na tinatahak this time, or may mga, or maybe you're pursuing, no, na this time sa iyong career. Pwede rin ganun, no? Kasi di sa pin. Happiness, o di ba? Dito na kasi Diamond and happiness. Okay. Maaring yung mga kasiyahan, ano, yan, makakaramdam ka ng saya this time. May mga magaganap kasi sa flower, magaganap sa buhay mo. The positivity, also ito is kung sa career mo, magiging maganda siya. Kung sa job yan, magiging maganda rin siya. O may mga good things happen, no? And, trouble accusation. Pero, syempre, pag may positive, may negative. Ganun talaga ang buhay, no? Tanggapin natin yan. Okay, may mga tao na hindi ka nila magugustuhan. O mga taong galit, aakusahan ka nila, may mga trouble situation, mga taong kumukulo ang dugo. Pwede rin na ikaw ito sa kanila. Tatandaan mo palagi, kung titingnan ko at pagsasamahin ko tong sitwasyon na to, nandito ka sa sitwasyon mo na you are hungry to receive your blessing or matapos o makamit yung tinatahak mo o yung gusto mong tahakin sa buhay mo. To your job, career, o yung gusto mong ikasisiya mo, no? Nandun ka sa point na iyon. And we have the hills, obstacle to overcome. Merong magtatapos or merong kang ginagawa na isang sitwasyon sa buhay mo na ito is unti-unting magsasucess. Or sa iba dito is magtatapos or magsasucess na. Kasi nandito siya, ibig sabihin yung iba hindi pa tapos. Iba sa inyo is tapos na. No? Or kung titignan ko dito, nandito si sun at nandito yung bundok na obstacle na yan na nagkakaroon na siya ng mga puno. Ganyan. May mga ma-overcome ka na situation in life at magiging happy ka doon na, no? And then also, sa family sorrow, pwedeng yung iba sa inyo is may mga lungkot na nararamdaman pagdating sa family. Pwedeng to a health issue, pwedeng may mga hindi pagkakaunawaan, pagkakaintindihan, o disappointment, pwedeng ganun, no? Or kung ano man ang related na kalungkutan pagdating sa iyong pamilya. Pwede rin ito is mga, kasi pag ito is siguro you are related in a place na related ang foods, pwedeng ganun, di ba?
Pwedeng may mga tao na hindi ka talaga gusto, ganyan. Or kasamaan sa trabaho. Sa iba sa inyo dito, mga disappointment na yan. Pwedeng yung family mo ma-disappoint sa'yo or ikaw ma-disappoint ka or makaramdam ka ng lungkot. Pwedeng gano'n. Or hindi lang kayo magkaintindihan, hindi kayo maging same page. Ganyan. Pwedeng dedmahan kung paanong mangyari. News of birth or a new business or opportunity. Andito nga si Pin. Kung sa opportunity to, yes, kung may mga gusto kang tahakin at may tatahakin ka na bagong career or job, mag-growth ba siya ate or business? Yes, mag-growth siya. Andito siya. And andito si happiness, no? Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kung hungry ka doon, gawin mo. Pwede yung iba sa inyo is may mga business kayo or magaling kayo magluto or business nyo is related to foods or mahilig kayong kumain or andun din yung situation na sa iba naman sa iba is we come dito sa business, siguro pwede ka sa business na mga related ang foods, ganyan. Kung sa opportunities, yes, may mga darating na opportunities sa iyo, no? At mapagtatagumpayan mo. Kung gusto maghahanap ka ng trabaho, kung maghahanap ka ng trabaho, yes, matatanggap ka. Huwag kang matakot, no? Kasi matatanggap ka. Kung business man yan, may mga pagsubok, pero huwag kang mawawala ng pag-asa kasi magiging masaya at magsasucess siya. Kasi Pin, di ba medyo maliit siya. Yan, sa iba sa inyo is nandito kayo sa sitwasyon nyo na, iba dito either buntis, mabubuntis, mga anak. Pwedeng may alaga kayong ibon, pwedeng yun, mga pets. Kung may anong pets meron kayo, baka buntis or mga anak. Or pwede someone who's connected sa'yo or ikaw, di ba? Ganyan. Or isa rin dito, isa stork is an idea, no? Maaari nagkakaroon kayo ng idea to pursue this time sa nakikita dito. Meron kayong ginagawa na parang nag-iipon ka na, parang gumagawa ka, may ini-structure, ni-rebuilding, or kinukumpune man yan, or is inaayos, or pinagbibigyan mo ng full of energy this time, na kasi disanes no? Na iyon is sa-success na or ma-overcome mo na siya. Going toward to happiness, pwedeng ganun. May niluluto ka na isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo na magiging maganda ang result. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Cancer. Uy, Ten of Cups. Okay, energy mo. Energy mo, may konting lungkot. Hindi ko alam why, pero may lungkot ka daw na mararamdaman. Ako nakikita sa'yo, may mga sitwasyon daw na either ito is nagdadalawang isip ka or hindi ka makapokus. Yun, ang nakita ko sa'yo. May mga decision making ako na nakikita na hindi mo alam kung a-actionan mo siya or hindi. Didesisyonan mo siya or hindi. Nandun ka sa point na yun. Happy naman ang nakikita ko sa iba sa inyo, no? Happy. Yun nga lang, siguro may mga worrying situation lang din sa iba sa inyo. Pwedeng iba sa inyo is palagi kayo may mga insomnia or masakit ang ulo nyo, minsan. Energy mo rin is, ang nakikita ko sa'yo dito is, may mga bagay na napanghihinaan ka ng loob. Or pwede rin ito na may sakit ka. May sakit ka? Yan, baka may mga sakit kayo, no? O kaya, may mga ubo, sipon, lagnat, masamang pakiramdam, may mga pananakit na kung ano-ano man yan na meron ka dyan. Yan. Ulo man yan, kung kalamnan, kung ano yan. May mga nararamdamang sakit ang iba sa inyo. Tingnan natin. Pwede rin na family kasi andito rin si family. Or maybe a part of the family is may sakit. Pwede ganun. Tingnan natin ang iyong iba dito pagtahak ng ibang parang tatahakan ng ibang path or may isang sitwasyon na makakaalis ka na. Yun. Or iniisip mo na gusto mo nang umalis, gusto mo nang mag-move on, or gusto mo nang mag-another path. Pwedeng ganun. Parating kay Cancer. Parating sa'yo. 10 na naman, may completion ka talaga. Congrats.
Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo is may excitement situation daw na darating sa buhay mo or makakaramdam ka ng excitement, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Also, there's a good news coming. Parating sa sa'yo, babalik ka daw simula. Babalik ka daw sa zero. Ganyan. Or babalik ka simula from the top. Pwedeng ganun. Or meron ka na may mga pagtatapos o may mga pagle-let go sa iba. Or may mga pag-uumpisa na magaganap sa buhay mo. Parating din sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is may mga sitwasyon daw na magkakaroon ka ng mga bagong interes sa buhay. Siguro may mga gusto kang gawin, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. And then also is magkakaroon ka ng connection sa mas bata sa iyo. Ayan. Magkakaroon ka daw ng connection sa mas bata sa iyo. And then also parating sa iyo is bakit ganun? Sa iba kasi sa inyo medyo ma-unfocus ka ata. Parang ganun. Yan, may mga sitwasyon na ma-unfocus ka, malalack of idea ka, or may mga lack of clarity situation sa buhay. Yan ang parating sa'yo, or magkakaroon ka ng mga doubt. Ganyan. May mga sitwasyon na magiging unproductive ka raw. Hindi ko alam why. Siguro kasi gusto mo magpahinga, o gusto mo muna mag-rest, gusto mo muna ng mag-relax, pwedeng ganun. Yun. Or sa iba sa inyo is may uumpisahan kayong muli o pag-uumpisa ng isang bagay sa sitwasyon. Parating good news is coming. Excitement. Yeah, may magtatapos sa buhay. Magkakaroon ng union. Yeah, may mga union situation, kung sino man yan, kapatid, magulang, parents, or mga kaibigan man yan. Nahandun din yung sitwasyon, may mga fortunate outcome coming. Ako nakikita sa iba sa inyo. The end of the difficult time ng buhay mo is magtatapos na nakikita ko rin. Pero iba dito sana, huwag kayong ma-unfocus. Pero alam mo, hindi ko lang alam kung ikaw ito or someone, may magsisinungaling kasi. May pagsisinungaling. Or may taong magsasalita siya pero sinungaling. Hindi totoo. Pwede ganun. Sana hindi ikaw. Tingnan natin ang dapat iwasan, Cancer. Ayun daw. Mag-ingat na lang kayo, no? Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Syempre, yung sarili mo, diba? Yung hindi mo alagaan, mahalin, and nurturing yung sarili mo, yan. Iwasan mo yung malack of common sense ka. Maraming ganyan yung hindi nagagamit yung common sense in a good way, ganyan. Or hindi, parang nauuna yung emotion than to think, ganyan. Maraming ganyan. Yan, no? Medyo, rin, you need to be aware din, dun sa situation. And, syempre, magkaroon ng mga pagpapaliban, iwasan mo, yung tamarin, yung malack of progress ka, tsaka yung mas hindi ka pa mas more na mag-save ng money, no? Kung hangga't kinakailangan. Iwasan mo rin yun nga, hindi paghihigpit, ma-disconnect ka sa mga plano mo, sa mga bagay na you want to develop, ma-unfocus ka o ma-disconnect ka sa sarili mo, no? Kumbaga is, you need to connect to yourself to being a creative person, ganyan. Kung may mga dapat na i-renewal sa sarili, or kung ano man yan, mga bagay o pangyayari o sitwasyon, yan. Balance lang din, always take balance. Ang sinasabi dito, iwasan mo yung mga tao na bitter or being a bitter person. Yan, iwasan mo magkaroon ng pagpapabaya sa lahat ng aspeto ng buhay mo, ma-stagnant, at saka, syempre, maging makasarili or sakim or mga taong gano'n na ugali. No? Uwiyas ka sa mga taong selfish. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Cancer in love.
Ay, ganun. Okay. Okay, kung kayo is single, the King of Wands and the King and Queen. Sa mga single dyan, mag-ingat ka na lang. Kasi maaring may mga nakakausap ka na o may kumakausap sa'yo na tao na hindi siya nagiging totoo. But you need to be aware. Sa tingin ko, alam mo siya eh. Sa tingin ko, mararamdaman mo siya. Kasi andito si, Wheel of Fortune. Kaya you need to trust your intuition, Yan. May parating sa'yo. Dalawa, tatlo? O pwede isa dito is nakaraan to. But you need to be aware ang sinasabi dito kasi may pagsisinungaling, nagiging sneaky, or pwede rin na may nasa paligid mo na minamatyagan ka. Naku po, mukhang ano to ano ba yan? Ano yung tawag doon? Spoker, sasabihin ko sana. Sabi ko sana, stalker. Baka ma-stalker ka. Naku po, mag-ingat ka. Kasi pala ikaw nag-i-stalk no? Yan, ingat ka na lang, And then, alamin mo daw yung katotohanan. Or you need to see the fact. Kung sino yung tao na yun, kung ano yung pakay niya sa'yo, kung totoo ba siya or hindi. No? Kung sino man siya. And then, kung kayo is nagkahiwalay, yes, nagkaroon na talaga ng paghihiwalay kasi hindi talaga naging good yung foundation niyo. Kasi magkaiba talaga kayo ng energy nitong tao na to, no? Yun, ang nakikita ko is nagkaroon ng mga betray or third party sa iba, nagkaroon ng pagsisinungaling, naging dishonest, nag-lie, naging sneaky itong tao na to, at nagkanya-kanya na ng direksyon. Maaring may nalaman ka na rin sa kanyang katotohanan or may nabunyag na katotohanan maybe sa iba. Yun ang nakikita ko dito, no? Maaari din na iba sa inyo is magkaiba kayo ng magkalayo ng edad, no, sa iba. Yan. At ibabalik pa siya, hala, gusto mo talagang bumalik dito, pero, but you need to be aware, sabi dito, kasi itong tao na to, makasarili at sakim at sinungaling. Ipapasok ka lang din niya uli sa option. Kung iniisip niya na babalik siya, night thinking, no? Hindi yung pag-iisip na getting together and want ng forgiveness. But, mag-ingat ka pa rin kasi, ang nakita ko sa kanya is meron pa rin siyang lihim na tinatago. Kung kayo naman is in relationship, maaring mas may edad ito sa iyo or vice versa tayo sa nakikita ko dito. With come in this relationship kasi is maaring may mga naganap na talaga na hindi naging maganda in this relationship. Hindi nagiging matibay yung relationship at magkakaroon ng blockage dito sa relasyon na to. Hoping hindi kayo magkahiwalay. No, pero ang nakikita ko dito, either may malalaman kang katotohanan or nahandoon yung sitwasyon na may iba pa, hindi lang ikaw yung kausap niya. May iba pa siyang kausap sa nakikita ko dito. But you need to be aware. Nasa inyo na yan. Paano mo i-control itong relationship na to. Maybe isa sa inyo is nagiging controller or kinokontrol niya yung relationship. Ganyan. O siya yung talagang nagdidesisyon pagdating sa relasyon. But, ikaw na bahala dyan. Love mo yan. Love mo yan eh. Tingnan natin na iyong money. Money. Okay. When it comes sa money mo. Okay, sa money mo, nandito ka, you have the 7-7, 7-7 and 9. Okay, pagdating sa money mo, hindi ko naman sinasabi na hindi maganda. Kasi, nandun ka sa point na you're planting seed. Pwede na hindi nagsisave ka talaga ng money, may mga pinag-iipunan ka, and you're waiting for the result and the reward. Maybe, or maybe mga hinihintay kayo pagdating sa money. And then, nandun din yung sitwasyon na may mga marireceive or there's a successful or achievement ako na nakikita sa iyo. Sa money. Magkakaroon daw ng pagbabago sa money mo, ang sabi dito. Maaring may mga babaguhin ka na strategy, pwedeng ganun, o may mga isasaayos ka pagdating sa pera. Maaring may mga
pagbabagong halimbawa lilipat ganyan. Halimbawa, yung pera mo nasa ganito, ililipat mo sa ganito, ganyan. Puwedeng gano'n, may mga gano'n. Ako nakikita sa'yo. Iba sa inyo is nandun ka sa point na mas mag-i-start kang muli, ganyan. Para may pag-i-start muli. Halimbawa, dahil sa 2025 ang dami mong ginastos, 'di ba? Oh, this time mag-i-start ka uling mag-ipon, mag mag magtanim, mga gano'n, 'no? Sa nakikita ko sa iba, sa inyo. Tingnan natin ang advice. May mga bagay ka daw na ipa-progress pagdating sa connected ang pera o trabaho, ganyan. Iba dito pag-a-analyze. Sakto na ba yung pera ko? Kasya ba to? Parang doon sa point na yun. Advice. Ay, ano ba yan, ate? Okay, when it comes sa advice. Okay, when it comes sa advice, is value the person who value you and value the situation na ano yung meron ka sa ngayon, no? And sinasabi rin dito na you need to release your worrying, your anxiety, or kung kinakailangan mong humingi ng payo, ng opinion with someone, gawin mo. Why not, di ba? And syempre, makinig ka din daw ng payo or opinion ng ibang tao. Hindi lang yung puro sarili, ganyan. And syempre, you need to be strong this time and do something na may purpose. Sinasabi dito, always have a clear mind. And then, this is a time to step up. No? Kasi nakikita ko sa'yo, magkakaroon sa'yo na pag-i-stepping up this time sa buhay mo. And syempre, if there's a situation na kailangan mo na mag-escape kasi it's not working to you anymore, gawin mo. No? You need to getting away with something. This is a time to start fresh in life, ang sinasabi rin dito. And syempre, is trust your intuition. Yun ang nakikita ko sa ito. Always balancing ha, always balance. Try to make it balance. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, iniinom, kinakain, salita, pakipag-communicate, pera, trabaho, o ano man yan. Yun, be open up, ang sinasabi rin ito. In a good way, or sa mga tao na trusted. Arigato namaste, God bless.